bayan ni Joel Villanueva. No, hindi naman ho natin sinasabi na sila mismo talaga, no? Sinasabi lang natin taga doon sila. Di ba? Taga doon sila. Tapos yung contractor, no, na si Lubiano nga nag-donate kay Chis Escudero ng 30 milyones. Yun ho ngayon ang talagang nagiging issue, mga kababayan. Pero kung susundan mo lang ho, no, yung mga lumalabas, mga boss chief amo sir, Lubiano, taga Sorsogon. Inamin ni Chis Escudero, kaibigan niya. Inamin ni Chis Escudero na nag-donate sa kanya. Bawal daw ho yun, mga kababayan. Kaya, depensa mo na si Chis. Boss Chis, sige nga! Wala akong kinalaman sa pag-identify, paggawa ng program of work, pag-bid, pag-award, pagbahay, pagbayad, pag-inspeksyon na... Ayun, galing ni Chis no, kapag kayo mga ganun, wala akong kinalaman sa pagbayad, sa pag-inspeksyon, sa pagpupush, at kung ano-ano pa. Galing si Chis Escudero sa mga ganun, no, mga bossing eh. No? Walang kinalaman. Dapat lang ipaliwanag talaga lahat. Lalo na yung pagbibigay ng donasyon sa kanya. Kasi yung mga bossing, lagi kong ipinapaliwanag dito sa ating channel, napakasimple lang ho, no? At kahit po simpleng Pilipino, madaling maiintindihan. Kaya po ipinagbabawal yung mga donasyon o pagtanggap ng mga politiko ng donasyon, lalong-lalo na ho, doon sa mga kontraktor ng gobyerno, baka mapunta sa kanila lahat ang proyekto. Siyempre ho, naku, Chis, no? Example lang natin si Chis. Chis naman, 30 milyones yung aming isinugal para sa kampanya mo. Hindi namin alam kung mananalo ka o matatalo ka. Pag natalo ka, thank you na lang yun. Pag nanalo ka, panalo ka pa din. Tapos hindi man lang kami makakuha ng proyekto. Pwede hong kasing, sige ako bahala dyan. Ano? Dahil may utang na loob ako sa inyo, sige ako na bahala dyan. Uulitin ko mga kababayan, hindi ko sinasabi na ganun ang ginawa nila Chis Escudero. Ang sinasabi ko lang, posible at maaaring ganun yung mangyari. No? Kawawa naman po yung mga kontraktor na talagang ang gusto maayos ang bayan natin kahit sa kakaunting kita lang po. Diba? Siyempre, ibigay na natin yan dito. Ibigay na natin dito yan. No? Kasi malaki ang tulong nito nung ako ay nangangampanya. Yung magagaling na mga kontraktor, yung talagang mga naglalagay na bakal na talagang solid-solid ho yung mga bakal. Ayun, hindi na nasubukan. Dahil nga, siyempre, kailangan tumanaw ng utang na loob. Sabi ni Reynante Carson, dati hanga ako kay Quezon, ito pala ang kurakot ng Bicolano. Okay na mo, sabi ni Reynante Carson. Hello, tanong ko lang po, posible ba din paimbestigahan ang PCAB since sila ang nag-i-issue ng license ng mga contractor at yung iba na patapos na gumagawa ng kababalagan. Tingin ko ho, ano yan, domino effect yan, lahat-lahat ho yan. Masisilip. Ang anumang proyekto sa pamahalaan, sa Sorsogon man o sa labas ng lalawigan ng Sorsogon. Ito na lang naging... Eto na. Eto na, si Boy Dila. Mga kababayan, no, nandito na po tayo kay Boy Dila at inumpisahan ho ito nung nakatunog pa lang ho si Boy Dila, mga bossing, na, naku, ito mga kontraktor, naku, ito mga overpriced na mga kontraktor, kukuha ng proyekto sa gobyerno tapos hindi tatapusin. Aba, si Boy Dila ata ang narinig kong unang-unang narinig ko, mga bossing. Wala ho yata akong kakilala ng mga kontraktor na dito sa Senado o kaakibat o kaduktong or ka-tie up sa gobyerno. Si Boy Dila agad yun. Ha? Ganun, at parang gusto ipukol sa Kongreso na lang sa Kongreso. Sa Kongreso, mga kababayan, panigurado meron din ho dyan. No, panigurado meron din ho dyan, mga kababayan. Pero ang bilis, kumbaga parang nakasalag agad si Villanueva, gumanon agad. Ang tanong niya dito, mga boss chief amo, sir, tinanong niya yung mismong DPWH. Ano ang tanong mo? Senador po ako. Naglabi po ba ako sa inyo
ng kahit na ano o kahit isang flood control project, contractor, etc. in my public service. Para ano, kumbaga, for the record, no? At least masasabi, pwede niyang gamitin. O yan ha, sinabi o sinagot ng DPWH na hindi ako naglabi, wala akong inilapit sa kanila, wala akong ganito, ganyan. Ay ha, magagamit ni Boy Dila, no? For the record eh. Oh, Career. Meron po ba na nilapit? Meron po ba na nagsabi ako sa inyo, ito dapat ang gawin at ako'y eksperto? Pwede niyo po bang sabihin lang? Just ang sagot ay... for the record. I am a senator. Hindi, sinagot ho yun ng DPWH, mga kababayan. Wala daw. Pero, yung kapatid ni Boy Dila, yun yata yung nakakonekta. Di ba? Hindi si Boy Dila. Oh, hindi siya. Pero may ibang mga kamag-anak niya. Merong iba na kaano niya, kapamilya niya. 'Di ba? Sabi ni Ma'am Delia Rosario, Boy Dila, kahit ano pa sabihin mo, di mo ang bilis naman, di mo kami mauuto, no? Pang DDS lang kasi yung uto-uto ho, mga kababayan. Okay? A legislator. Kay Bongo naman no. Wala po akong kinalaman sa implementasyon ng kahit na anong proyekto, lalong-lalo na po sa pag-identify at na makikinabang po ang aking pamilya. Kanya-kanya na, ano? Kanya-kanya ng mga paliwanag, ano? Hindi naman siya tinatanong, bakit defensive? Eh, uunahan na, syempre. Diba? Uunahan na, syempre. Oh. Kumbaga, ewan ko. Mas lalo, ako ho mga kababayan, mas lalo hong nahahalata kapag kaganyan eh. No? Mas lalong nahalata. Hindi mo hintayin na ano eh. Alam, parang, bakit alam mo agad na ikaw? Bakit alam mo agad na sa iyo papunta? No? Hindi, kasi kapag nakita nyo po yung insertion na nakasulat, mga bossing, Bulacan talagang nangunguna eh. Bayan ni Joel Villanueva. Uulitin ko, hindi ko sinasabing sila mismo ang gumawa niyan, ano? Pero mapapasok sa isip natin, baka sangkot itong mga ito. Villanueva, Bulacan, 2.9 billion. At tapos sabi ni Senator Ping Lacson, no, talagang notorious ang Bulacan sa mga ghost project. Sumunod, Sorsogon, Peches Escudero. Tapos kung pagtutugma-tugmain nyo ho, mga kababayan, Sorsogon, taga Sorsogon yung kaibigan niya, yung Lubiano. Tapos, idagdag mo pa yung pag-donate ng 30 million. Si Bungo naman, dalawang kaanak niya. Aray ko po. Pinagtatawanan kayo ni Atty. Claire. Tingnan nyo. No. Ganda ni Atty. Claire, no? Lalo na siguro nung kabataan nito. Atty. Claire, shout out sa iyo. Talisin na natin yung mga yan.